of course, ang ating magiging maisug na senador, future senator of the Republic of the Philippines, Atty. Vic Rodriguez. Magandang umaga po sa inyo lahat. It is both my honor and privilege na pakilala po kayo ngayong araw na to dahil po ang oras na ito ay para sa inyo. At marami pong naghahabang sa buong lalawigan ng Pampanga, sa buong Central Luzon din at sa buong Pilipinas na marinig kayo at makilala. Kaya dami pong excited ngayong araw na to para pag-usapan ang inyong magandang atikahin. Ang ating pong bisita ngayon ay isang abogado na nag-graduate sa UST at siya po ang presidente ng Quezon City Trial Lawyers League. Siya din po ang Deputy General ng Council ng Integrated Bar of the Philippines. And kagaya ko, pero mas maaga siya na sumama sa politika as the youngest barangay captain ng Quezon City. No? At the age of 19. At more or less, 10 years po siya naging sana ipapalabas na yung media kasi minsan mga bias din ito eh. And he is appointed as a special assistant to the Chief of Business Licensing under Mayor Belmonte, and acted as the legal officer of the DBM during the vice presidential protest. At siyempre po, sino po ang hindi nakakakilala sa kanya, he served as the executive secretary and lead of the transition team of the BBM administration. And now, as the senatorial dito sa ating bansang Pilipinas, he also pushes the war against... Nagtago na nga yung sinampahan ng kaso. Yeah. Nagtago na. And hindi na nagpapakita. Hindi ko na po papatagalin. Medyo mahaba-haba mga credentials niya and profile. And of course, ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, tinawag siyang isang mabait, matalino, at honest na public servant. Kaya hindi ko na po papatagalin ang pagpapakilala sa kanya. Ladies and gentlemen, ang maisug na senator at ang tinatawag naming Kingmaker. So, palakpakan po natin si Atty. Vic Rodriguez. Thank you. Magandang umaga sa inyong lahat. Kay Top Konsihal PG Consen, sa magandang araw at maraming salamat sa pagbibita, paganyaya, pag-organisa itong ating pagharap sa media na Central Luzon. Meron din kay Ambassador, kay Dr. Manjoy Panyero, magandang umaga at magandang umaga sa inyong lahat. Thank you for, I'm a little late, it's very hard to predict travel from Manila to Clark. But I always enjoy cruising LX SCTEX because it's a relief from the daily grind of traffic in Metro Manila. It's always fun and joy for me to be invited anywhere here in Clark. For some reason, I enjoy going here. Maybe it's because of the greenery, although naubos na along NLEX. And again, the travel, except of course for the ever-increasing toll price, toll fare, maganda yung kalsada at walang traffic. Huwag ka lang may ipit doon sa toll gate. But other than that, it's a seamless travel from Manila to here. Thank you very much for being here this morning on a Sunday morning. And it's a big opportunity for me to be able to convey many important messages to our fellow Filipinos here in Central Luzon. Malaking bagay ang ugnayan ganito. At alam naman ninyong lahat na ako ay aplikante pagka-senador ngayong darating May 12, 2025 election. And I have filed my candidacy as an independent with hakbang ng maisog. But it's not a political party, but rather a social movement that is advocating and calling for
transparency, accountability, peace, and security. At yan din ang ating dadalhin bilang senador ninyo pagka ako po ay inyong pagkatiwalaan ng inyong sagradong mandato at ang inyong boto ngayong laging April 2025. As media practitioners, veteran in the field of reporting, alam ninyo yung higit na mahalaga ko sa panlipunan na hindi gaano, for some reason, ay hindi gaano natatalakay o nababalangkas sa ating mga pahayagan ngayon. And maraming salamat na nandito kayo because I know if you're not interested in reporting the truth, wala kayo dito ngayong araw ng linggo. Pero naririto kayo in the service of the people of Central Luzon and in your pursuit of, in your continuing pursuit of truth. Para naman sa ganun, ito yung ambag ninyo bilang membro ng tinatawag nating Fourth Estate, yung pilar ng ating bansa bilang membro ng Fourth Estate para labanan at balansihin yung pang-aabuso, excesses, and of course corruption in government. And that is why I heeded the call of the hakbang ng mahisog na pamunuan ang tunay, tapat, totoo at mahisog na oposisyon sa Senado. Let us begin with the issue of... Wala bang sounds? Mamulang sounds. Pinamunuan ko hakbang ng mahisog, pinamunuan ko ang giyera laban sa korupsyon. Nakaon naman yung Because sounds. through the years, higit pang nagiging talamak ang problema natin sa korupsyon. Press 1 kung walang sound. And Press there 1 is na. no denying Merong sounds, that meron. this Press 1. present administration, the Bongbong administration, higit pang itong nagiging talamak. And we have the budget, the national budget of 2025 to speak of, as our annex or exhibit A kung gaano katalamak ang korupsyon. Kayong mga media practitioners, you have covered many. Siguro simulan mo sa Sangguniang Kabataan. Segunda natin sa Sangguniang Barangay. Andiyan ang mga munisipyo, andiyan ang City Council, andiyan ang Provincial Council. You have covered many sessions of all these councils and you know very well that it is next to impossible, if not criminal, to pass a national budget na base sa mga blanco. Tako, patay na. Ito ang Patay ginawa na. ng Marcos administration. Patay na. They were not only reckless. Kaya nagtatago They si were not Tumbalos only Los acting guys. with impunity. They were acting in Kasi yung total blanco. disregard of our Constitution. Nako, Kaya yan nako, hinihingi ng nako. hakbang ng maisog to uphold, defend, and respect Sabi ko our sa inyo eh. Constitution. They were acting with impunity, with such recklessness and disregard. Absolute disregard to our Constitution. And worse, masyado naman nilang ginagawang mangmang ang sambayan ng Pilipino. Paano ka makakapagpasa ng isang 6.325 trillion pesos national budget for 2025 base sa isang bicameral conference committee report na blanco? Merong 28 blanco. Nagkakahalaga ng higit kumulang 241 billion pesos. This is not the way to go forward in combating and fighting corruption. Yung mismong pamahalaan nagsusulong ng korupsyon. Pwede ba tayong magpasa ng ating taunang budget na kalaki-laki ang halaga? 6.325 trillion pesos base sa BICAM report ng blanco. At bilang nagpapatunay na sincero tayo sa ating inalaban ng korupsyon, nagsampa kami ng kaso sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the 2025 budget. But make no mistake about it, it is not only anchored on those blanks that we have discovered by an incumbent Congressman Sid Unga of the 3rd District of Davao. Just a brief background of who Congressman Sid Unga is, apart from him being the 3rd District incumbent Congressman of Davao. Siya ay minsan ang naging chairman ng Ways and Means Committee ng House of Representatives. Isang beses naging vice chairman ng Committee on Appropriation. At 2 beses lang naman
naging chairman ng ever powerful Committee on Appropriations ng House of Representatives. Meaning, eksperto ito pagdating sa pagpasa ng tamang budget. And he discovered all of this, and we had a meeting with President Duterte. At sinabi nga namin, this is criminal. Hindi pwedeng blanco yung ating bicameral conference committee report. Napirmado, aprobado, ratified, at ifinay ng BICAMS na tinatawag nating House of Representatives Bills and Index Service. Yung Bills and Index Service na yan, lahat, hindi lang appropriations measure, lahat ng batas na inaprubahan nila, pinapatatak, rini-receive dyan. At yan yung tinatawag nga nagiging enrolled bill. Enrolled bill dapat yan ay pirmado ng Senate President, ng Secretary of the Senate, ng House Speaker, at ng Secretary General ng House of Representatives. Pagkat yan, it serves the enrolled bill, it serves as a control mechanism. Para kung sakasakaling merong may malikot na isip o malikot na kamay, baguhin yung mga figures ng yung mga appropriations. During the printing, meron kang basihan ikumpara. Meron kayong talagang kopya na ipinasa ng both houses pagkatapos dumaan sa period of reconciliation dyan sa Vice Camp itong 2025 budget nga. At yan, nakita natin paniblanko. That's why we filed the case before the Supreme Court. Apat yung ating basihan. Una-una, hinayjack ng Vice Camp yung NEP. Yung NEP is the budget na ipinopropose o pinapanukala ng Executive Department through the Office of the President. And it is very clear in our Constitution na hindi mo maaaring iangat ang panukalang budget ng Executive Department through the Office of the President pagdating sa Kongreso. The Congress may not increase the proposed appropriation revenue or appropriation measure provided or presented by the Executive Department. Yan yung una nating ginawang basihan for the declaration of unconstitutionality. Pangalawa, hindi rin nila tinupad yung malinaw na ipinag-uutos at ginagarantiyahan ng ating saligang batas na dapat pinakamalaki pagdating sa allocation o appropriation ang education sector. Ngayong 2025, ang pinakamalaking allocation o appropriation ay ang public works, hindi ang education. At yan ay paglabag na malinaw sa ating saligang batas. You can verify and check in our Constitution. I believe that falls under Article 14, Section 5 of our Constitution, na dapat ang pinakamalaking allocation o appropriation ay ang education sector, hindi ang kung ano pa mang departamento. Pangatlo, sa ating kini-question ay yung pagbibigay ng zero budget sa PhilHealth. You cannot give zero allocation sa PhilHealth. Why? Because the Constitution expressly provides na lahat ng pera na kolekta on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund to be used for such special purpose only. At yan nga ang pinagkukuhaan ng pondo ng Republic Act 11223 o yung mas kilalang Universal Healthcare Law. Ang nagkukuhaan nila ay yung batas, yung sin tax law, na kung saan 80% ng revenue ng gobyerno na makukolekta mula sa mga tabako, sa alak, yung mga inumin na gumagamit ng sweetener o asukal at iba pang matatamis na produkto, 80% ay naka-reserve. Reserve ang ginagamit ng batas to fund the universal healthcare law na kabilang dyan ng PhilHealth. So hindi mo pwedeng bigyan ng zero funding ng PhilHealth. Aside from the clear fact na ang PhilHealth ay hindi lamang pera ng gobyerno.
lahat ng manggagawa ay kinakaltasan bago pa ninyo mahawakan ang inyong pinagtrabaho sa Quincenas para dyan sa mandatory contribution sa PhilHealth. Private money din yan. So nasaan yung pera ng mga pribado na dapat pang PhilHealth? Hindi mo pwedeng bigyan ng zero funding yan. Tama si Pangulong Duterte, malinaw na estafa yan kasi may private money component yan. Pag hinanap ng mga miyembro na nag-contribute sa isang buong taon, nasa ng contribution ko na binabawas mo monthly, yan ay dapat para sa kalusugan ko. Pag yan binigyan mo ng zero, nasaan yung pera ng mga pribadong manggagawa? So yun ho yung ating pangatlong grounds at pang-apat, ito ang maling pagpasa ng ating budget dahil sinalaula yung proseso, binastos ang ating saligang batas, at higit sa lahat, iniinsulto ang talino ng mga Pilipino sapagkat nakapagpasa sila ng 6.325 trillion pesos na budget base sa 28 blankong items dyan sa Bicameral Conference Committee report. For better understanding, I'll try to simplify yung budget process. 241 billion pesos ang blanco, and yet nauwi sila sa 6.325. Lahat naman siguro tayo dito ay nakakatanggap ng bill ng kuryente. Yung bill ng kuryente, suriin ninyo. Meron doon yung consumption for the month. Nakalagay dyan kung magkano, lagay mo 1,000. Pero yung 1,000 yan, may breakdown yan. Kagaya sa NCR, Meralco, naka-breakdown. Nandiyan yung charges for generation, transmission, distribution, yung government fees, yung systems loss, 8 items sa atin na naka-itemize. Hindi ka pwedeng magbayad ng bill mo na bulto lang at hindi naka-itemize sa napunta yung composition ng 1,000 na yun. Kaya hindi ka tanggap-tanggap yung sinasabi nila to follow yung amount ng mga blanco. Ang tanong ko lagi sa kanila, pagka kayo ay bibili ng real property, kung ito may lupa, o bahay at lupa, o isang unit ng condominium, hindi naman kayo papayag na ibibigay sa inyo kahit na original ay titulong blanco. You will have to look for the technical description. They will have to provide for the means and bounds. Kinakailangan meron yung description kung hanggang saan lang ang property mo. Kung hindi magkakagulo kayo ng kapitbahay mo, saan mo itatanim ang muhon? Kung ang binili mo 500 square meter pero walang technical description, pwede kang tumawid sa kapitbahay mo. Kahit original pa yung inyong titulo. Kahit permado pa yan ng Register of Deeds. Walang visa yan dahil walang technical description. Ganito rin ang problema ng ating 2025 budget. Kaya nahihirapan din silang ipaliwanag bakit may blanco doon. Ito yung mga bagay na dapat natin pinag-uusapan as the election draws near sapagkat napakaraming patuloy na pambubudol na ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. They are purposely avoiding talking about or explaining bakit mayroong blanco sa ating taunang budget. Hindi kasi nila kayang ipaliwanag ito. Walang administrasyong nakaraan ang gumawa at nagpasa ng budget na blanco. And it is important for every Filipinos, not just here in Central Luzon, to have a clear opinion on this matter because those money, the 6.325 trillion pesos, yung mandatory contribution sa PhilHealth ay pera ninyo. Pera ito ng bawat mamamayang Pilipino. Sinasalaula na tayo. Hinanakaw ang pera ng Pilipino. Subalit hindi lamang natitigil dyan. Hindi lamang pera ang ninanakaw nila. Again, hakbang ng maisog is calling for transparency and accountability. Transparency. Nabanggit ko na hindi lamang pera nating mga Pilipino ang ninanakaw ng administrasyon ito. Pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay ninanakaw ng Bongbong Marcos administration. At hindi lamang si Inday Sara pinagtatanggol ko rito. Every time I speak of this brazen attempt to steal, to rob the Filipino people of the office of the Vice President.
Sapagkat ang talagang ninanakawan dito at ang totoong ninanakaw dito ay ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino who legally, lawfully, constitutionally, and democratically elected Sara Duterte to be our Vice President. Ninanakaw ito ng iilang elitista at tiwaling mambabatas. Initially, 215 of them signed the verified impeachment complaint na sinasabi nila trinabaho nila sa loob ng 7 oras. From 10 in the morning until it was transmitted just before 5 in the afternoon. Pagbigyan na natin, bigay mo na, isagad mo na 7 hours. How could the 215 congressmen who signed the verified impeachment complaint possibly read, understood, and based what they know na personal knowledge nila at basis authentic document bago nila pinirmahan? You only have 60 minutes sa oras. Kung aaralin mo, susundin mo ang pinagpupuntos ng saligang batas, Article 11, Section 4, na dapat ito'y verified impeachment complaint. Silipin ninyo ang Rule 7, Section 4 ng Rules of Court for the definition of what verified complaint is. Dapat ito'y base sa personal knowledge. O di kaya ay base sa authentic records and documents. 33 pages yung impeachment complaint. Paano mo babasahin at uunawain at iintindihin yung isang napakaseryosong impeachment complaint sa 10 minuto? Lagay mo na mabilis ka talaga makaintindi at magbasa. 10 minutes per congressman. Sa loob ng 6 na oras, sa loob ng 1 oras, 6 lang ang makakapirma. Nagtrabaho sila, wala kahit anong break, kahit CR break, wala. Lagay mo na, bigay mo na, talaga magagaling sila eh. Mahal nila Pilipino. You just have to multiply yung output mo na 6 lang ang pwede pumirma sa loob ng 1 oras. 42 lang yun ah. 42! Kung susundin mo yung diwa ng saligang batas, bakit may 215? Eh sabihin na natin, talaga magagaling din talaga sila. Gawin mo na lang tigpa 5 minutes. Eh di 84 ang maximum na makakapirma. Bakit 215? That is why from the very beginning, I was saying, and my position still remains, the verified impeachment complaint is not the verified impeachment complaint required by the Constitution. Hindi ito yung verified impeachment complaint. At pag hindi ito verified impeachment complaint, yung itinransmit nila sa Senado is nothing but a mere scrap of paper. Dapat siyang diretsyo sa basurahan. Narinig rin naman natin yung sinasabing dahilan ng mga pumirma na sila'y napresyo sapagkat iniisip nila ang kanilang distrito, hindi mabibigyan ng pondo, kawawa naman ang kanilang pamamayan. Pati yan pambubudol. Binoto ka ng sambayan ng Pilipino, ng distrito mo, so that the people in your district will have proper representation in Congress. Ngayon sasabihin, zero budget ang distrito? Anong ibig nilang sabihin? Are they now promoting or suggesting that we go for no taxes without representation? Kung hindi mo lang din bibigay yung pondong para sa distrito ng bawat congressman, eh dapat magbayad ng buwis yung mamamayang Pilipino. Because there can be no taxes without representation. Hindi pa pwede. Pwede bang siruhin mo? Hindi naman pera ni Martin Romualdez yung pera ng Kongreso. Bakit mo sisiruhin yung distrito? Dahil lang ayaw sumang-ayon sa iyong kapritsyo o luho. Hindi pa pwede. Kaya dapat yung mga mamamayang Pilipino, tratuhin natin itong midterm election. Again, we have to understand and we have to make our people understand what is at stake for our country in this midterm election. And apart from that, we should take this midterm election as a renewal of the service contract or contract of employment of all senators and congressmen. Kung ikay pumirma dyan sa verified impeachment complaint na unlawful and constitutional, tanungin dapat ng mga tao sa distrito yung kanilang kinatawan. Nagkaroon ba tayo ng public hearing? Nagkaroon ba tayo ng public consultation? Kinonsulta mo ba
yung mga nasasakupan kung dapat kang pumirma o hindi. Dahil napakahalagang dokumento yung pinirmahan mo. Impeachment yan ng Vice President na nakagkaroon ng higit na maraming boto kaysa sa Pangulo. Hindi birong dokumento ito. This is not an ordinary piece of proposed legislation. Yung proposed legislation nga, nagkakaroon ng public hearing. Ito pa kayang impeachment complaint na magtatanggal ka ng pangalawang pinakamataas na halal na opisyal ng bansa dahil lamang sa maruming politika. Dapat humingi tayo ng transparency and accountability doon sa mga pumirma diyan sa impeachment complaint na yan. At yung mga hindi kayang magpaliwanag na mga mambabatas, ako'y nananawagan sa mamamayang Pilipino, sisantihin nyo na yung mga kinatawan ninyong pumirma diyan sa verified impeachment complaint. You do not deserve them because they do not represent you in Congress. Natatakot silang walang pondo ang distrito. Hindi pwedeng walang pondo ang distrito. Lahat ng pera ng gobyerno ay nagbumula sa buwis. Sa buwis ng mga nakatira sa distrito. Hindi pwedeng magbibigay lang tayo ng buwis pero wala tayong tinig sa Kongreso. Hindi tayo pwedeng takutin. At pagka ganyan na sistema, essentially it is the government who is promoting a call na huwag tayong magbayad ng buwis. Total, wala naman tayong representation pala sa Senado. Wala tayong representation sa Kongreso. So ito yung mga dapat natin pinag-uusapan, yung kawalan ng transparency and accountability sa ating gobyerno ngayon. And finally, before I open the floor for the question and answer, ang isa pang lack of transparency coming here, I've been reading the many messages that were forwarded to me. Isa rin pinag-uusapan, bukas ay magsisimula ang hearing doon sa Senado regarding yung batang kinidnap. I think bukas magsisimula yan yung committee ni ang aking kasama sa Team Suka, si Senador Bato de la Rosa, yung kanyang committee, dahil talagang punong-puno ng loopholes or inconsistency yung storya nilabas ng gobyerno, hindi doon sa batang kinidnap. Kaawa-awa, kalunus-lunus yung sinapit ng bata. Sinalba yung pinutulan ng daliri to serve as a proof of life. Bago apparently, ang daming version lumalabas at kapag bayad ng piyansa ng ransom, kaya ito ay binitawan. Subalit ibang version man ang binalabas ng gobyerno kasi ito raw ay sadyang pinakawalan o binitawan ng kanyang captors, 22 of them, ito marami, sapagkat ito raw ay isang produkto ng successful hot pursuit operation. Binitawan yung bata dahil masusukol na sila. Hanggang ngayon, ni isa sa mga sinasabing 22 suspects walang nahuhuli. Ano ito? Malaking cover-up. The Filipinos have the right to know. At bukod dyan, nagiging mainit na issue rin, I also do my direct public discourse every time that I have an opening in my schedule. Tatalakayin ko rin, subalit narinig ko na kayo, yung sinapit ng isang abogado na kandidato bilang Vice Governor. I think, nung linahad niya yung vulnerability na gagamiting automated counting machine o yung ating automated election system na yung darating na halalan. Ano sinapit ng abogado, accountant, at kandidato bilang vice gobernador? Siya ay hinabla ng Commission on Election. Bakit mo i-apply yung tao? Naglalahad lang naman siya ng kanyang concern regarding the vulnerability of the automated election system na gagamitin ngayong 2025. Marsalo na ba? Bawal bang maghagit ng tinig? Bakit po i-demanda? They have weaponized the libel and cyber libel law. Pagka ikay nagsalita at hindi maganda o sang-ayon sa pandinig ng mga nasa gobyerno, i-demanda ka ng libelo. Kailan pa na amindahan ang ating saligang batas? Ang huling konsulta ko sa saligang batas ay kagabi nung aking binasa yung Article 3, Section 4. Malinaw pa rin naman na nandoon yan at hindi pa na-amindahan, hindi pa na-review. That no law shall be passed abridging the freedom
of speech, of expression, and of the press. So bakit mo i-demanda yung isang taong nagpahayag lang ng kanyang concern? May karapatan siya. Pilipino yun, taxpayer yun eh. Abogado yun, accountant yun. And in his vlog or whatever you call it, yung video na kanyang pinost, ay sinabi niya, linate down niya yung kanyang expertise. Na siya ay isang accountant at meron talagang expertise, may tutuloy siyang expert pagdating sa IT o technology. So ito yung mga nangyayari sa ating bansa na sana kayong mga miyembro ng Fourth Estate, whether you belong to the traditional media or the new media, yung mga kasamahan natin sa digital platform, sa social media, sana ito ang inyong pinag-uusapan and maging ambag natin lahat towards nation building. We only have one country. Alam kong mahirap pagkatiwalaan ang mga naglilingkod sa bayan ngayon. Subalit, let's not give up on the Philippine people. Huwag tayong bumigay at sumuko para sa ating bansa. Pagtulong-tulungan natin. Sana maging aktibong partner kayo na gabayan ang ating mga mamamayan sa pagpili ng tamang leader na kanilang gagawin pagdating ng May 12, 2025 election because again, we do not have transparency, we do not have accountability. And these are the important matters that we should be talking about as we approach the midterm election that shall serve as a referendum whether we are in approval of the first 3 years of this very corrupt government administration of Bongbong Marcos. Higit ba pababa ang presyo ng pangunahing bilihin ngayon kesa 3 years ago? Higit ba mababa ang antas ng kriminalidad ngayong administrasyon ni Bongbong Marcos kesa ng panahon ni Pangulong Duterte? Higit ba mas kakaunti o laganap ang droga ngayon kesa ng panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Higit pa natutugunan ang issue ng inflation ngayon kesa ng panahon ni Pangulong Duterte. Higit pa mura ang presyo ng bigas ngayon kesa ng panahon ni Pangulong Duterte. Ito yung mga mahalagang issues at hindi tayo dapat nagpapabudol at sumasabay doon sa paggagaslight ng administrasyon na napakaraming fake balita ang kanilang inilalabas. And yes, we should fight fake news, we should fight false information, we should fight the false propaganda, the false propaganda that the PCO or the government media arm is feeding the people every day. So ito yung aking mga layunin bilang kandidato, aplikante, pagkasenador ngayong 2025 election. Maraming salamat. Hello. Maraming salamat po, Senator Cornelius Rodriguez. So ako po magiging traffic enforcer ninyo sa pagtatanong. So counterclockwise tayo. Unahin natin yung mga kababaihan, ladies first. Tapos pupunta tayo doon. And then sa may social media for, and then dito sa mga ginoo dito sa website. O mauna natin, according to age muna. According to age, yung naka-senior sa akin. Si Tatang Berson Santiago, RW 95.1 FM. Senator Vic, may lahi po kayo Kapampangan, Rodriguez? Ang Kapampangan ko po is mother side, ang mga piso ng diri. Okay. Biggest misgiving really, growing up, ang nanay ko, lahat ng kanyang empleyado, lahat ng aming sa bahay, Kapampangan. And dito Kapampangan sa bahay natin. Ang sabi niya, nabigdalawa kami. Ni isa sa amin walang hindi nakinig sa kanya. Matuto kayo, magsalita kayo. And pagkausap niya yung mga tiyuhin ko, she will, when she was still alive, she will describe us mga bolang sa akin sa yeah, hindi kasi kami natuto. Yun. But my roots are still very much around. We just had our reunion last year dito sa San Fernando. Yung ang dami na namin Derek, Santos, and then even I think si Juday, pamangkin ko ang pinsan ko yung nanay niya. Julian Santos. Yung question ko pa po is, nabanggit nyo yung talino ng mga Pilipino ngayon.
bakit po meron tayong convicted na nakaupo, na nakapwesto ngayon sa Kongreso at Senado? Tama po. Tama yun. Ah. That is why I have been a staunch advocate. Anywhere I go, I try to remind the people to understand what is at stake for our country in this later election. Ang bansa natin ay nakaharap sa maling direksyon. At pag nakaharap ang isang bansa sa maling direksyon, hindi mo pwedeng asahan na lumanding tayo makarating sa tamang direksyon. Kaya ngayong midterm, may pagkakataon tayo, kayo, na matatalino at kayang maggabay sa medyo madaling ma-influensya on the basis of popularity or a little of akap and ayuks here and there, kakaya ninyong ma-influensya higit, nagabayan natin. I am speaking from the heart. And even me, if you, when we members of the media, kung sa tingin nyo, hindi ako nararapat pagkatiwalaan isang upuan bilang senador, then do not even sway your friends or anyone who is in your sphere of influence to even look at my way, consider me, vote for me. No. No. Let's do something for the country. Bansa naman, dahil pag hindi natin nakuha at gamitin ang tama itong pagkakataon ito, at hindi natin ay tama direksyon ng bansa natin, we are being led to perdition. If we are not led, for all we know, we are already in perdition. Alam po, nasa gobyerno na ho ba yung mga scammer ngayon? Doon sa kwento nyo kanina. Madami sila. Hindi ka isa. Yan ang malupit. Madami sila. So, kasi yung nangyayari ngayon, ang kinuwento nyo eh. So, kahit yan pala, doon sa pamimigay ng mga kung ano. Paano makakapagpasa ng isang illegal, invalid, unlawful, immoral, unconstitutional, and criminal budget kung iisa lang ang kawatan sa gobyerno? Marami sila. Alam naman natin ang ruling, di ba? Majority will prevail. Majority sila, naipasa nila yung baluktot na budget. So marami sila, hindi lang isa. Okay, magpapahuli na ako. Susunod po, Patricia Mamangon Mercado, GNN TV 44. Good afternoon, Attorney. Isa po sa mga hinaharap dito sa Pampanga and even neighboring provinces ay yung problema po ng pagbaha. No? So, sa inyo pong palagay, kung sakaling tayo ho ay mabigyan ng posisyon sa Senado, how do you want to address this o makakatulong sa mga programang pang-infrastruktura, particularly sa mga flood mitigation projects? Maraming salamat po. Alam niyo, ako, lagi ko sinasabi, the alpha and the omega. The alpha and the omega of the many years of our country, diyan nagbubugat nagsisimula sa ating takbo ng budget. At bilang senador ninyo, babantayan ko yung tao ng budget natin. Yung proseso ng pagpasa nito. Alam naman natin lahat that the biggest and single important piece of legislation that comes out of our Congress and signed by the President, whoever is the President, whoever is the occupant of the palace, ay yung ating tao ng budget. At diyan din nakaugat ang maraming option, kagaya ng sinasabi mo, na flood control programs, na flood control funds. Let me take you back a little what was said during the July 2024 SONA. Ibinita doon na magdadalawang taon pa lamang sila sa administrasyon, halos 500 billion pesos na ang kanilang ginugol para sa flood control programs, para sa flood control projects. Anong nangyari? Bago magpasko, isang malakas na bagyo ang bumisita sa Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay. Patay dahil sa baha, dahil sa flash flood, dahil sa landslide, at higit sa lahat, dahil ninakaw yung flood control funds. Hindi nakapagpasko yan katulad natin kung naririto ngayon. Hindi nakapagbagong taon yan. Namatay yan dahil ninakaw yung pondo para sa flood control programs. So yan ang ating babantayan bilang senador. Ibubunyag natin lahat ng kalokohan at katiwalian na nagaganap sa budget process pa lamang yung pagpasa
na hindi na maulit itong napaka-maanumalya at napaka-controversial at illegal, immoral, unlawful, unconstitutional, criminal 2025 national budget. Princess Claire Arcelia, Sunstar, Pampanga. Morning, Attorney. Napakahirap po ng inyong advocacy na lumaban sa administrasyon ngayon. Ano po reaction ninyo na nakaka-gain po kayo ng support nationwide at even sa mga officials and mga organizations natin dito sa Pampanga? Sa tingin niyo po ba, in your words, marami po bang naniniwala na nabutol din po sila, na bumoto sila sa administrasyon nito? Unang-una, naniniwala ako na higit na mas marami ang matitinong Pilipino kaysa sa mga korap na opisyal ng gobyerno. That I'm very sure of. Kahit saan ako magpunta, naririnig ko, tinig nila, nararamdaman ko sila. Galit sila sa grabing talamak na nangyayaring korupsyon sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos. Nabudol ba sila? Ang daming lumalapit sa akin na sila ay nabudol at patuloy na binubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kanya nga kami ay binansagang mga team suka o pinabili lamang ng suka. Agad-agad kong sinabi na ang suka ang kalaban ng tanso, ang suka ang kalaban ng peking ginto, at ang suka ang patuloy na tutugis sa mga nabubudol sa Pilipino. At walang masama na minsan sa buhay ng isang normal na Pilipino na siya ay inutusan ng kanyang magulang na bumili ng suka. Kaya ako'y paulit-ulit ko sinabi nung ako'y bata, maraming beses akong inutusan ng aking nanay na bumili ng suka. Whether it be in the grocery, in the sari-sari store, in the convenience store, or in the market or palengke. Because pag bata ka, wala ka namang pera at inutusan ka, that's essentially a license for you to follow your mother, and as a reward, pwede kang bumili ng candy o kaya popsicle o kaya chichirya, basta huwag mo lang uubusin yung suka. And yes, galit ang tao. Nararamdaman ko yun. Mahirap. Hindi ko linalabanan ng gobyerno. Maraming masigit na matitinong taong gobyerno. Ang linalabanan ko ay ang korupsyon sa gobyerno. Ang sinisigaw ko ay laban sa korupsyon sa ilalim ng Marcos administration, hindi ang gobyerno. Hindi namin hinihingi pabagsakin ang gobyerno. In fact, ang hakbang ng maisog, we have been calling and advocating for those in the government to help uphold, defend, and respect our Constitution. What they did in the passage of the 2025 budget is far from upholding, defending, and respecting the Constitution. Sinalaula nila ang ating saligang batas. Kaya nagkaroon tayo ng unlawful, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 budget. You know, life is a choice. Maaari sana na nag-decide ako, doon lang ako sa periphery. Diyan, sa gilid-gilid lang. Nag-nimeron ka lang, nanonood ka lang, nangangansyaw ka lang, nambabas ka lang, baka nagtotroll ka pa kung kaninong politiko. But hindi ko masikmura ang korupsyon. At kawawa naman ang kabataang Pilipino kung walang aaksyon. Kaya ako'y tumanggap ng hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. Naririto ngayon ako sa gitna and deep into the fight against corruption. Wala akong pagsisisi sapagkat uulit-ulitin ko, huwag natin sukuan ang ating bansa. Huwag natin sukuan kapwa natin Pilipino. Hindi totoong mahirap mahalin ang Pilipino. Politiko lang. Yung mga korap na politiko lang ang sumisira sa ating bansa. And we have this golden opportunity come midterm election to effect a regime change without going outside the constitutional orbit. We have a golden opportunity to effect a regime change without going outside the constitutional loop. And that is through the ballots. Bumoto tayo ng tama, sisantihin na natin
yung mga korap na senador at kongresista at pati mga miyembro ng iba't ibang local government units. Pilipino naman, Pilipinas naman. Sen, mas maiging pakinggan siguro yung team suka kaysa doon sa team sinusuka. No? You know, ang kalaban ng team sinusuka, yung team suka. Okay, Jen Salenga, balitang balita. Good afternoon po, Attorney. You've been repeatedly saying that you were calling po for transparency and accountability. Kapag nasa Senado na po kayo, how do you plan to ensure transparency and accountability? At parang napakahirap po nun, ano? Pero how dedicated are you, no? Para gawin at isang katuparan po ito sa Senado. Ako ang magiging tinig ng ordinaryong Pilipino. Ako ang magbubunyag ng mga katiwalian na hindi natin nalalaman. Kasi nagkampi-kampi na eh. Nagkaroon na ng collusion, nagkaroon na para sa silang isang malaking organisasyon doon na takipan. At bilang senador ninyo, ako I will be the vanguard, I will be the fiscalizer, and I will be the eyes and the ears and the mouth of the ordinary Filipino people. Ako ang magbubunyag, ako ang magsasalita, ako ang magmamansyan, ako ang magbabantay, lalo-lalo na sa ating tapo ng budget. Mahirap, I know. Mahirap. Wala namang madali sa buhay. Okay, next. Central Luzon Business Week, Editor-in-Chief, Joey Paglia. Senator Vic, Attorney Vic, you mentioned a while ago in your opening speech your love for driving to car. Yung daan, you know very well, ang daan pa pong bakanting lote dito sa Clark na hindi pa na-develop at saka yung New Clark City. Pag naging senador po kayo, paano nyo matutulungan pa ang Pampanga Central Luzon, lalo na ang mga Freeport na Subic at Clark? Ano po ang gagawin natin? Using the oversight function of the Senate as a senator, tingnan natin how BCDA and CDC are going about their daily routine and function. Baka naman mangyari dito, wag naman. There's this controversy that happened in Baguio na yung mga nakapirma ng 25-year lease ay nakatanggap na ng notice to vacate or na-eject din. Huwag sanang mangyari ang ganung sistema dito sa Clark. Tingnan natin, maybe let's begin with an inventory of kung kanino na ipamahagi through long-term lease yung mga lugar dito sa Clark. And yes, we really have to support development outside of Metro Manila. Napakasikip na, heavily congested na ang National Capital Region. And to think, ang Clark is a predictable 1 hour and 15 at your best or 1 hour and 30 mula doon sa Colgate sa Balintawak. So predictable. Palakasin pa natin itong Clark. Bantayan natin, ano ba development nitong yung railway? Hindi mahirap yung railway na yan eh. Sapagkat tatakbo lang yan from I think Malolos or may kawayan hanggang Valenzuela lang. Dahil walang sasakay from may kawayan to Valenzuela, masyadong maiksi. Pagdating sa Valenzuela, walang dugtong. Babalik ka ulit sa mga UV Express o public vehicles. Hindi mahirapan. Palakasin pa natin, Clark, let's take a look at the inventory kung kanino na ipamahagi yung mga existing tenants at ano pa yung potensyal ng Clark na hindi na de-develop, including yung number of flights. Bakit limitado yung number of flights, both domestic and international? Ganda-ganda ng airport nyo dito eh. Pero underutilized. Ang ganda-ganda ng runway nyo dito eh. Pero underutilized. Nagsisiksikan lang. If we can only develop further the number or the frequency of the flights, I think lahat ng manggagaling sa north, hindi na kinakailangan tumawid at babaybayin pa yung National Capital Region para lang mapunta sa NAIA. Ang ganda ng airport nyo rito, even the parking. Maluwag,
at ang bilis ng processing. So, isang bagay na makakatulong yun para magkaroon pa ng revenue ang Clark. Okay, ako magpapahuli na ako. Ako susunod magtatanong. Editor-in-chief po ng Pampanga Newsweek, Arnel San Pedro. Attorney, If elected po, ano pa po yung mga programa na susulong ninyo sa Senado? Thank you, Arnel. Una-una, sinabi ko, aking babantayan ang aking taon ng budget. That is a very important piece of legislation. Second, I will propose the amendment to the existing plunder law o yung batas laban sa mga mandarambong o batas laban sa pandarambong. I will move for the reduction of the threshold from 50 million to 1 million pesos. Because there's no point in us doing this media forum right at this very moment, even if the corrupt in the government are stealing our money. Ninanakawan tayo habang nagpo-forum tayo, hindi natin makasuhan ng plunder. Bakit? Hindi pa umaabot sa 50 million pesos yung kanilang ninanakaw. Ayun yung itinakda ng batas. So I will work for the reduction of the threshold from 50 million pesos to 1 million pesos. And when I'm done with reducing the threshold ng plunder law, aking isa sa batas na maibalik ang death penalty sa kasong dalawa lamang. Yung mga hatulan at mapapatunayan guilty sa kasong plunder at yung mga taong gobyerno at mga banyaga, alien or foreigner na mahatulan na sangkot sa kasong iligal na droga. Dito lamang muna tayo sa dalawang krimen dito. Ibabalik natin ang death penalty. And yung isang immediate concern, I believe, basura na yung resolution, concurrent resolution number 10 ng Senado at ng Kongreso na kung saan nagpapahintulot ng tinatawag na liquidation by certification. Malinaw yan. Under Article 9, I believe, paragraph 3, Section 3 of the Constitution. Tanging Commission on Audit lamang ang pwedeng mag-audit ng tamang proseso ng paggamit ng pera ng isang bayan ng Pilipino. Hindi Kongreso. Hindi pwedeng concurrent resolution number 10 allowing, permitting, legalizing liquidation by mere certification. That is not a private money. That is not their own money. That is public money. At dapat yan, COA ang nag-iimbestiga. COA ang gumagawa ng accounting, hindi ang Kongreso. Dito malinaw ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Ikaw ang nag-request ng funding, ikaw ang gumamit ng funding, ikaw din ang mag-liquidate, ikaw din magsasabi tama yung paggamit mo sa pera ng Pilipino. Isang malaking kalokohan, yun concurrent resolution number 10. okay, ang susunod po magtatanong, ang maraming kagawad po ng Manibago, kagawad Pectus. Good afternoon po, sir. Sir, ang mga barangay ang unang tumutugon sa pangangailangan ng ating mga komunidad. Mula sa kapayapaan at kaayusan, serbisyong panlipunan, hanggang sa pagtugon sa mga sauna. Ano ang mga panukalang batas na isusulong ninyo upang mapalakas ang kapangyarihan ng barangay? At matiyak ang mas mabilis na suporta mula sa mga ahensya ng pambansang gobyerno. Maraming salamat, kagawad. Una-una, ako naniniwala na ang pinakamataas na ekspresyon ng demokrasya ay ang eleksyon. So, pag tayo'y senador ninyo, sisikapin ko na matigil na yung kultura na postpone ng barangay election. Hindi pa pwedeng i-postpone ng barangay election. Pagka tayo ay nagtakda, noong petsa ng halalan, sundin natin. Hindi pa pwedeng nagagamit ang barangay officials bilang political tool. Dahil mag-e-eleksyon, i-postpone natin muna ang mga eleksyon sa barangay para yung mga barangay officials na magpapasalamat doon sa nag-postpone ng eleksyon. I was told many times na pabor nga yan sa mga incumbent. Kaya mo, ang incumbent, hindi ka incumbent dahil pabor sa'yo. Nung mga officials natin ngayon, walang galang na, baka hindi ito ang panlasa ng ating mga barangay officials. But I'm speaking as a Filipino and as a lawyer and would be senator. Alam ninyo, nung nag-file sila ng kanilang certificate of candidacy for this term ng barangay official, alam ninyo kung gaano lang kahaba yung term.
So nung malapit na, kung hindi na-postpone ang election, hindi pa sinasabi, lugi kami kasi ganito lang ang isa-serve namin term. Alam mo naman kung ano lang yung isa-serve mong term, and yet nag-file ka pa. Hindi mo pa pwede na yung gamitin nyo na parang stop ang gobyerno na, ikaw ang stop supposedly. Alam mo na magsisilbi ka lang ng ganitong kahaba. So, una-una, tigilan na natin yung pag-reschedule, reschedule, postpone, rescheduling of the date for the holding of the barangay election. Pangalawa, ako'y dating barangay captain. At the age of 19, ako pa rin, I think, ang may distinction na pinakabatang barangay captain ng Quezon City. And I was barangay captain for 8 years. Pwede pa akong isang termino. Kaya lang, in 2002, ako ay set to graduate from law school and I am all set to take the bar examination nung buwan din yun. So sabi ko, hindi na, ayaw ko na. Magko-concentrate ako sa aking graduation, magko-concentrate ako sa aking review, and aking naman susundin yung matagal ko ng pangarap, bata pa ako, gusto ko na magsikap abogado. So, ginawa ko yan. Alam ko yung hirap ng pagiging barangay official, hindi lang ng kapital, pati barangay tanong, pati yung ating mga BHW, pati yung ating mga BNS, lahat yan, pati street sweepers, lahat yan sa barangay. So, bilang senador, ako isusunog ko yung Magna Carta ng barangay officials na gawing permanente yung iilang empleyado ng barangay. Kasi alam natin ito, yung iba, mga 30 years na in service, pero hindi permanente empleyado. Depende kung marireappoint sila pagka nagpalit ng administrasyon. But they're devoted 15, 20 good years of their life in the service of the community. Yun dapat yung mabigyan na ng permanent employment through the Magna Carta of the barangay officials. I think that way ay lalong iigting yung community service ng mga nasa barangay bilang frontline service ng ating gobyerno. And tingnan natin yung ating Mandanas ruling. Yung Mandanas ruling, hindi na dapat kalaki yung pondo para sa local government units. Hindi lang sa barangay, pero dapat yun. Kaya nga dapat tanggalin natin yung non-core function ng gobyerno, kagaya ng AKAP at AIX. Saan ka nakakita na ang mambabatas, congressman, ang trabaho niya mambabatas, makipagdebate, magbalangkas, mag-amenda, mag-revisa, mag-repeal ng batas. Namimigay ng AIX, namimigay ng AKAP, nandoon pag nagbibigay ng tupad. Trabaho ba ng congressman yan? We have to do away with the non-core function of the government. Hindi nila trabaho. Gusto mo pa na mamigay niyan Mag-apply ka, na sekretary ka ng DSWD, maging social worker ka, mag-mayor ka, mag-governor ka. Hindi trabaho ng senador at kongresista mamigay ng AKAP at AIX. At walang ni isang Pilipino can come forward and testify na bumuti ang buhay niya o ng pamilya niya o ng mag-anak niya dahil sa AKAP at AIX. Kalokohan niyang AKAP at AIX. Bakit yung mga nagbabalat ng buto? Gigising araw-araw, kaaga-aga para hindi mali. Pipila sa sakayan ng tren, ng bus, ng tricycle, ng lahat na nagpa-public transport. Yung may private cars, pipila sa traffic. Nagsisikap, gumising maaga para hindi mali. Kasi pag na-late ka, may bawas ang sahod mo. Pag uwi, ganun ulit gagawin mo. And you're left with a very limited time to spend with your family. Especially those who have very young family. Bakit yung walang binibigay na ayun ng gobyerno? Bakit yung standby sa kanto? Bakit yung araw-araw lasing? Bakit yung nagbibili ng droga, gumagamit ng droga, binibigay ng AKAP at AIX? Anong binigay sa middle class? Anong binigay sa working class? Wala. Bahala kayo sa buhay niyo. Bakit? Hindi kaya kayong bulahin Hindi kayo kayang manipulahin Dapat labanan natin to. That's why I'm asking all of you, tulungan ninyo yung ating mga kababayan na namamanipula nitong mga mapagsamantalang mambabatas. Huwag tayong tumayag, hindi nila trabaho migay ng AKAP at AIX. At wala itong proven societal benefit. Wala. Kung ganyan ang ganyan ang usapan, bakit hindi magsabatas? Nabibigyan mo ng 1 o 2 buwan income tax
holiday, lahat ng manggagawang Pilipino bilang anyo ng ayuda. Huwag tayong papilahin. Nasa opisina kayo, nagtatrabaho kayo. Bigyan ng 1 or 2 months income tax holiday ang ating mga manggagawa nang mauwi naman nila yung kanilang pinaghirapan tuwing kinsenas ng buo. Dahil paliit ng paliit na eh. Yung nabibili para sa pamilya eh. Dahil patuloy yung pagtaas, pagsirit ng mga presyo ng pangunahing bilihin. Nasaan na ang 20 pesos kada kilo ng bigas? Wala. Ito'y isang malaking pampupunto. Kaya, yan gawin natin, we give opportunity to those who have served the barangay in their capacity ng 10-15 years na. Hindi naman lahat. Dahil hindi kakayanin ka ng budget ng barangay o ng munisipyo o ng city o ng probinsya. Binili lang, lalagyan lang ng qualification. Probably those who have served for a continuous and uninterrupted period of 10 years would qualify to be a permanent employee of the government with GSIS, etc., etc. Para naman na tumatanda rin naman yung mga yan. Hindi naman pwede yan dependent lahat sa hangin ng politika. Na kapag yung nagkaroon ng eleksyon, pag eleksyon anything goes, pwede kang manalo, pwede kang matalo. Pagka natalo yung pinilingkuran mo, bagong administrasyon, kahit 10, 15, 20 years ka na, nagpakatanda ka na sa barangay, nagmalasakit ka na, may institutional knowledge ka na. Kung nasaan yung area ng barangay na hindi mo na kailangan ng GPS, ikaw na mismo GPS, ikaw na mismo si Waze, kawawa naman. So, bigyan natin ng chance na mabigyan din ng permanency, protection natin, mabigyan ng degree of permanency yung kanilang, or kasiguruhan yung kanilang employment. Panghuli na lang po, Senator. Kapansin-pansin po sa Senado ngayon, merong nakaupong mag-ina, magkapatid. Samantalang meron naman would-be senator na lumiling mo sa pangalan Atty. Vic Rodriguez. Ano po ang stance po ninyo sa political dynasty, Senator? Yung political dynasty, admittedly, we have first to agree what constitutes political dynasty or dynasties. Dahil wala pang definition yan. We have a common understanding or definition kung ano yung political dynasty, but it has yet to be defined by any law. Ano ba ang talagang ibig sabihin ng political dynasty? Merong mabuti at merong masamang dynasty. At yun titingnan natin. Sa ngayon, binibigay natin sa kamay ng sambayan ng Pilipino yung pagpili. Alam naman natin na nagsisiksikan dyan, ilang pamilya ang nagkokontrol ng ating Senado. Sana matauhan ang sambayan ng Pilipino. At mag-isip tayo, and again, let's not waste this golden opportunity to effect a regime change. I will make myself very clear because filing a case before the Supreme Court questioning the constitutionality of the 2025 budget, we were branded as the stabilizers. We always call for this government to uphold, respect, and defend the Constitution. This is our golden opportunity to effect a regime change without going outside the constitutional order. This is a golden opportunity to effect a regime change without going outside the constitutional law. So wag natin sayangin ang pagkakataon ito. Follow-up lang po, Senator. Kung kayo po ipapalarin at uupo sa Hulyo, ano po ang inyong magiging working relationship sa Marcos administration? Kayo po ba ay magiging kritiko, kaalyado, o magkakaroon na ng reconnection kay Lili? Magiging kritiko tayo doon sa mga illegal at korupsyon na kanilang gagawin. Yun, klaro sa akin yun. Am I willing to work with whoever in the administration kung ito ay para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino? Yes. Yes. We only have one country, we only have one team. Team Pilipinas. Pero, pag binubudol mo ang sambayan ng Pilipino, makakatiyak sila, kalaban nila si Atty. Vic Rodriguez. Thank you po. Then, ang samantala po siguro, meron pa katanungan pahapon? O sige. Sige po.
May dalawang nakikita sa tanungan. Microphone para marinig ng lahat. Tayo. Good afternoon po. Ang isang malaking problema po ng Pampanga, halos patitalak gumagalaw po yung lupa. Kung sakali palayo po kayo. Mismo po kasi yung nasa gobyerno, ang nagiging ahensya o ente sa mga lupa land dispute. At yung pagpapatitulo, alamat dito sa Pampanga. Ang wala po siguro, ilabo naman po kayo may isang konkretong batas para sa lupa. Kasi halos yung mga inilagay sa darat, sa mag-anak, ito po ang malaking problema. Salamat po. Bilang tugon, hindi ko maunawaan, hindi naman, wala naman akong monopolya ng karunungan. Hindi ko maunawaan ang ibig sabihin ng gumagalaw ang lupa. But I think, ang isa, pagdating sa lupa, yung illegal na pagtititulo, yung gawa ng lupa, yung land grabbing, panahon na ipasa natin yung National Land Use Act. Ipasa na dapat yung National Land Use Act na matagal na nakabilbil sa Senado. National Land Use Act based on risk-sensitive land use planning. Huwag natin ipilit pagkaroon ng housing sa isang lupang hindi naman pang-housing. Huwag natin pilitin magkaroon ng housing program, whether privado o gobyerno, doon sa lupang supposedly reserved for agriculture, for farming, for planting. We all have to agree on this. Dapat risk-sensitive land use planning. Ipasa na natin yung National Land Use Act. Ang supply ng pagkain ng araw, ganito karami. Ang populasyon ng Pilipino, gaganito lang. Ngayon, ganito lang ang populasyon ng Pilipino, gaganito na lang. Kaya hindi natin matutugunan yung problema sa food insecurity. At dahil 20 years ka na, nagpakatanda ka na sa barangay, nagmalasakit ka na, may institutional knowledge ka na, kung nasaan yung area ng barangay na hindi mo kailangan ng GPS, ikaw na mismo GPS, ikaw na mismo si Waze, kawawa naman. So, bigyan natin ng chance na mabigyan din ng permanency, protection natin, mabigyan ng degree of permanency yung kanilang, o kasiguruhan, yung kanilang employment. Panghuli na lang po, Senator. Kapansin-pansin po sa Senado ngayon, merong nakaupong mag-ina, magkapatid. Samantalang meron naman would-be senator na lumiling mo sa pangalan Atty. Vic Rodriguez. Ano po ang stance po ninyo sa political dynasty, Senator? Yung political dynasty, admittedly, we have first to agree what constitutes political dynasty or dynasties. Dahil wala pang definition yan. We have a common understanding or definition kung ano yung political dynasty, but it has yet to be defined by any law. Ano ba ang talagang ibig sabihin ng political dynasty? Merong mabuti at merong masamang dynasty. At yun titingnan natin. Sa ngayon, binibigay natin sa kamay ng sambayan ng Pilipino yung pagpili. Alam naman natin na nagsisiksikan dyan, ilang pamilya ang nagkokontrol ng ating Senado. Sana matauhan ng sambayan ng Pilipino. At mag-isip tayo, and again, let's not waste this golden opportunity to effect a regime change. I will make myself very clear because filing a case before the Supreme Court questioning the constitutionality of the 2025 budget, we were branded as the stabilizers. We always call for this government to uphold, respect, and defend the Constitution. This is our golden opportunity to effect a regime change without going outside the constitutional order. This is a golden opportunity to effect a regime change without going outside the constitutional law. So wag natin sayangin ang pagkakataon ito. Follow-up lang po, Senator. Kung kayo po ipapalarin at uupo sa Hulyo,
ano po ang inyong magiging working relationship sa Marcos administration? Kayo po ba ay magiging kritiko, kaalyado, o magkakaroon na ng reconnection kay BBM? Magiging kritiko tayo doon sa mga illegal at korupsyon na kanilang gagawin. Yun, klaro sa akin yun. Am I willing to work with whoever in the administration kung ito ay para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino? Yes. Yes. We only have one country, we only have one team. Team Pilipinas. Pero, pag binubudol mo ang sambayan ng Pilipino, makakatiyak sila, kalaban nila si Atty. Victor Rodriguez. Thank you po. Then, ang samantala po siguro, meron pa katanungan pa hapon? O sige. Sige po. May dalawang katanungan sa speaker ng katanungan. Good afternoon po. Ang isang malaking problema po ng Pampanga, halos natitalak eh. Gumagalaw po yung lupa. Kung sakali palalim po kayo. Mismo po kasi yung nasa gobyerno, ang nagiging ahensya o ente sa mga lupa, land dispute. Pati yung pagpapatito, alamat dito sa Pampanga. Ang gusto ko lang po siguro, ilabon naman po kayo eh. May isang konkretong batas para sa lupa. Kasi halos yung mga inilagay sa darat, sa mag-anak, ito po ang malaking problema. Salamat po. Bilang tugon, hindi ko maunawaan, hindi naman, wala naman akong monopolya ng karunungan. Hindi ko maunawaan ang ibig sabihin gumagalaw ang lupa. But I think, ang isa, pagdating sa lupa, yung illegal na pagtititulo, yung gawa ng lupa, yung land grabbing, panahon na ipasa natin yung National Land Use Act. Ipasa na dapat yung National Land Use Act na matagal na nakabilbil sa Senado. National Land Use Act based on risk-sensitive land use planning. Huwag natin ipilit magkaroon ng housing sa isang lupang hindi naman pang-housing. Huwag natin pilitin magkaroon ng housing program, whether privado o gobyerno, doon sa lupang supposedly reserved for agriculture, for farming, for planting. We all have to agree on this. Dapat risk-sensitive land use planning. Ipasa na natin yung National Land Use Act. Ang supply ng pagkain ng araw, ganito karami. Ang populasyon ng Pilipino, gaganito lang. Ngayon, ganito lang ang populasyon ng Pilipino, gaganito na lang. Kaya hindi natin matutugunan yung problema sa food insecurity. At lalo hindi natin ito matutugunan kung higit na paliit ng paliit ng paliit ng paliit yung lupang reserved for agriculture and farming. It's time that we pass that National Land Use Act based on risk-sensitive land use planning. Salamat po. Nasa Senado na po yung gobyerno. Mapagpalang araw po, Panyero, Attorney Beth Rodriguez. Maraming salamat, Aba. Parang araw din sa iyo. Senator, 2025, number 56, no? Tandaan po natin, number 56. Maisog. May isog tayo kasi para-pareho tayo Bisaya. Now, ang tanong ko po, mauupo po kayo sa Senado. Positive yung tanong ko. Mauupo po kayo sa Senado sapagkat alam naman natin kung gaano pagaling si Attorney Beth Rodriguez. Ano po ba yung stand natin doon sa Philippine West Sea? Ang gulo-gulo ngayon, mayroong mga nagsasalita ng mga nasa eskwelahan, yung din ng eskwelahan, may nagsasalita ng malaking grupo, may nagsasalita ng kung sino-sino mga smallest group. Dapat meron tayong tagapagsalita ng isa lang para hindi magkakagulo yung ating teritorya. Yan ang tanong ko, Panyero. Thank you. The issue on South China Sea.
salimuot, but I think fundamental that we should all be instrument in helping, in trying to, in helping the situation to de-escalate, and let's help diffuse the situation. Hindi tayo pwedeng magpatuloy doon sa tinatawag nating warmongering, yung ating positioning, yung war footing, at yung war rhetoric. We must be more mindful of the many Filipinos within the Chinese territory. Kagaya ng Hong Kong, Macau, at mainland China. There are so many overseas Filipino workers and Filipino migrants situated in those three Chinese territory. If we keep on harping or positioning ourselves in warmongering, that is even punishable under Article 117 of the Revised Penal Code, yung inciting to war. When you put Filipinos' lives in harm's way, dahil ganun ka ng ganun, gera, tapang-tapangan ka, paano yung Pilipino doon sa China? Paano ko nagkaroon yung mga ultra-nationalist Chinese ng hate campaign laban sa Pilipino? Saktan yung mga Pilipino doon, huwag naman. Sa Hong Kong, Macau at sa mainland China, sino mananagot? Anong gagawin natin pag nagtulian? O kaya, gumawa ng matinding posisyon ng Chinese government, ban na ang lahat ng mga manggagawang Pilipino, mag-uwian nyo, meron ba sila ibibigay ng trabaho? Meron ba sila ibibigay ng alternatibo? So hindi solusyon na porque meron tayong 1951 Mutual Defense Treaty with the United States, matapang na tayo. Yung 1951 Mutual Defense Treaty, nung yun ay pinirmahan, wala pa yung problema sa South China Sea. Wala. So, kung merong pilosopo dyan sa Kongreso ng US, sasabihin nila, okay, we still have the 1951 MDT. But in the 1951 MDT, excluded yung problema ng South China Sea. Can we fight it all alone against China? Kaya ba natin? And yes, the number one source of destination of our export products, United States pa rin. Pero nakalimutan natin, the number one source of our imported products, China. Itigil lang ng China yung pagpa-import natin ng mga produkto nila, paano tayo? Apektado pati food security. Magkakaroon tayo ng shortage. Hindi ko sinasabing dapat tayong sumunod sa China, no. Labanan natin. Pero makipag-usap tayo. We do it diplomatically because in issues of or on issues of territory, dalawa lang ang lagi kong solution dyan. It's either you go to war and forcibly retake whatever piece of territory na yung kalaban mo yung kinuha sa'yo, o diplomacy. Dalawa lang yan lagi. Makipagdigma ka pag naagawa ka ng territory o makipag-usap ka. Kaya ba natin makapagdigma? Hindi. O hindi natitira sa'yo, diplomacy. Makipag-usap muna tayo. Makipag-usap muna tayo. Huwag tayo magpag-away. Hindi natin kaya. We have yet to recover fully as a nation, as a people, as a race. Yung digmaan ng World War II. Hindi pa tayo nakarecover. Fact of the matter, number 2 na lang yata tayo, kulilat na tayo sa ating region. Before we were up there. Number 2, after Japan. Which ako, sabi ko nga personally, tingin ko number 1 tayo, second lang ng Japan. Dahil binagsakan ng bomba yung Hiroshima at saka Nagasaki. How could they be number 1? Segundo lang Pilipinas, but okay na lang. Number 2, Pilipinas. Noon, after World War II, maging 80 years na ang nakalipas sa World War II. We have yet to recover. Papasok ka na naman sa isang armadong sigalo laban sa higanting China at nuclear-powered na China. Dapat natin pag-isipan na. And for every perceived violation, sure, we file a diplomatic protest. We can even bring it again before the UNCLOS. But the UNCLOS na kulang kasi din yung kanilang decision. They cannot decide on issue of sovereignty because they are not empowered to issue on the territory, to rule rather, on issues of territory or sovereignty. Wala silang kapangyarihan doon. Na-declare nila na invalid yung China's 9-dash line, okay yun, at maraming violation ginawa ang bansang China sa ating exclusive economic zone, okay yun. Pero wala namang award na nakuha eh.
Liniligaw, binubudol tayo na may award daw na atin yun. Walang nagdeklara na atin yun. Dahil walang jurisdiction ang UNCLOS to decide on issue of territory or sovereignty. Wala. Ang nagiging issue lang doon, may violation of China, marami, na sa ating exclusive economic zone. Pero yung issue na atin yun, walang nag-decision para atin yun. So we are left with the most practical way of trying to help diffuse and de-escalate the situation. Makipag-usap tayo. Ayaw ng China yung merong third party. And not because they're imposing it on us. Siyempre, pag nakikipag-deal ka sa adverse party, tinitingnan mo rin yung profile. Ang profile nito, what will work, what will not work. And kung yung diplomasya ba, kailangan i-pursue mo yung what will work. Ayaw nga nila na may nakikialam eh. Gusto nila, usapan ng dalawang nasyon. Ba't hindi naman pag-usap ng diretsyon? Lordy, sa may isila po, hindi ba kaya ng nasa gobyerno ngayon mga nakaupo yung pinapanggit nyo? Kailangan pa ba ng Atty. Vic Rodriguez sa Senado? Alam nila kung ano yung dapat nilang gawin, pero alam din nila kung bakit hindi nila ginagawa. We have to bear in mind that the Constitution is very explicit na pagdating sa foreign policy, dapat interest ng Pilipino ang ating isinusulong. Hindi interest ng ating banyagang aliado. Itong problema ito, hindi naman interest ng Pilipino ito. Ang kailangan ng Pilipino, trabaho. Ang kailangan ng Pilipino, pagkain sa mesa. Ang kailangan ng Pilipino, seguridad ng pamilya, labanan ng kriminalidad, labanan ng droga. Hindi ang interest ng sino-sinong banyagang aliado. Yan ang nangyayari. Nauna, again, it's a clear violation of Article 2, Section 7 of the Constitution na yung ating foreign policy dapat Philippine interest. Naglipa na yung US military bases na tinatago nila sa pangalan EDCA is military base. Kahit saan mo tingnan, US military base. Again, clear violation of our Constitution. Take a look and visit Article 18, Section 25 of the Constitution. That no foreign troops, installation, or bases shall be allowed in any part of our territory. Malinaw yan, binabiolate yan. Maraming salamat po. May 70 days pa po kayo sa pangangampanya. Senator, siguro marami pong araw na babalik po kayo dito sa Pampanga. Siguro po hingin po namin ang inyong mensahe para sa ating mga kapalit dito sa Pampanga at sa buong Central Luzon. Maraming salamat ulit. Ako ay narito bilang aplikante ninyong pagkasenador, namumuno sa laban sa korupsyon bilang tunay at maisog na posisyon. I am running as an independent, although I'm adopted by the party of President Duterte, and I am adopted as well by the Partido Federal Maharlika, a party of Secretary Debot Delio. At sana sa mga Pilipino sa inyong pagpili ng inyong mga magiging leader, particular na ang magiging senador, sana ay mayroong pampuwang sa inyong isip, puso't damdamin, at baka maaaring ampunin din ninyo si Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa balota, 56, madaling tandaan, 56, hindi utang. Hindi ito pautang, hindi ito pabigat. 56, tratuhin ninyong puhunan para sa higit na mabuti't matiwasay na lipunan. Atty. Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog, senador. Maraming salamat po, Sen. Atty. Vic Rodriguez po, muli. Maraming salamat. Siguro yung mga photo-op, tawagan natin yung mga mag-isip video core natin para makasama natin dito photo-op. Kasama si Kapitan PG Ponce, si Amba, si Doc. Opo, dito sa pagkita. Ito tayo mag-lunch. Shoutout sa inyong lahat dyan. Gandang hapon. Lord,
kaibigan natin po from Facebook Media Corp. Toto. Yung nakaganon, nakatayo. Tara po, dito tayo sa harap. Samahan po natin si Senator Atty. Vic Rodriguez at si Kapitan PG Ponce ng Barangay Balibago. I would like to welcome the presence of Regions of CLRP, Kuya Gold, Edison Ramos. Yan. Opo, para balanse po, balanse. Gitna po si Sen. Gitna po natin siya. Nagawad, Tectus. Camera ka. Okay. Para hindi tayo parang mukhang nakapayang squat. Yan, siguro kailangan ganyan tayo. Yan. Okay, ganyan. Si Amba, tanggalin po kayo, Amba. Si Amba po. Tanggalin po kayo sa photo. Yan, para kompleto na po yung picture natin. Gitna daw si Amba. Kung ka ba lahat sa frame? Yan. Meron pa? Okay? Okay, maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Meron po tayong nakahandang lunch. Maghintay lang po tayo i-serve dito sa loob. Siyempre. Pasensya. Huwag mo ibenta. Ibenta sa akin. Ibenta mo pa sa akin. Messenger mo. Ano mag-send? Messenger ako sa iyo. Anong message? Di ba number lang? Di ba doon ko sinend ko no? Ano pangalan ko sa Nakamos? Sa Meredith. Ikaw na maghanap dyan. Ay, nawala. Okay, pwede na po tayo siguro umupo sa aming mesa para makakain po tayo ng maayos. Yung mga kasama natin sa likod, pwede po kayo dito sa aming mesa o itatabi mga gamit para makakain po ng maayos. Lahat na ba? Marami eh. Lahatin ko na. Pa-search mo na lang dyan.